Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, meron po tayong update dito kay Bato. Bukod sa lumalabas doon na chismis, ha. Oh, hello po kay Ray LSR colleagues, no. Bukod doon sa lumalabas na chismis na yung eroplano nga daw po ay nasa Villamor Airbase na maghahatid kay Bato sa dahig. Ang isa po sa pinakamalaking balita po ngayon, tinanggalan po ng security si Bato. Di ba? Trillanes qualified the candidate for President 2028. Well, sana, okay. So ito mga kababayan, no, actually, kung kayo ay meron kayong inaabangan na arrest warrant sa ibang bansa at nahuli na si Digong, tapos pag uwi mo ng Davao, wala ka ng security, matakot ka na. Tama, di ba? Walang niya, kung ako kay Bato, puta na, hindi na ako makakatulog nito. Oh, Dabi Channel, tama ba? Dabi Channel. Isipin niyo mga kababayan, 'di ba? Nahuli na si Digong. O, 'di ba? Tapos meron ka ng arrest warrant na paparating. Oh. Tapos yung TRO mo hindi pa inaprubahan. Pag-uwi mo ng Davao, wala ka ng security, matakot ka na ba to? Ikaw na ang susunod. Yan kasi, ang yabang-yabang kasi. O, 'di ba? O sabi dito, ito from galing to News 5. O sabi dito, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na ni-recall ang kanyang security detail ng Philippine National Police. May iiyak dito, men. Puta, iyakin pa naman to. Ayon sa senador, nalaman lamang niya ito kahapon nang umuwi siya sa Davao. Sa Davao mismo, wala siyang security. Anong klase yun? Security detail ni Senator Bato de la Rosa, ni-recall ng PNP. O, patay ka dito. O, so ngayon, lapit to si Bato no? O, so, Senator Bato de la Rosa, security detail recalled after Duterte's arrest. Mga kababayan, alam nyo, di ba? Wag dapat isa walang bahala ni Bato ito. Kasi po, hindi po ito coincidence. Hindi po ito nagkataon lang. Ang tanga-tanga mo naman, Bato, kung inisip mo ito ay coincidence lang. Hindi po ito coincidence. Tama, di ba? O na, nagkataon. Walang yaka talaga ba to, no? Ganun talaga, di ba? Dati, kayo yung hari-harian sa Pilipinas Sana kung pumatay kayo ng tao, kala nyo pumapatay lang kayo ng aso Oh. Wala kulang pa to. Kung ano man yung takot na nararamdaman mo ngayon, wala pa yan dun sa mga takot ng pamilyang namatayan. Kulang pa yan. Buha ka ng ina ka. Kulang pa yan. Oh. So sabi dito, Senator Bato de la Rosa confirmed that his security details were recalled by the Philippine National Police. So PNP pala De la Rosa disclosed the matter in the phone patch interview on Tuesday. So kahapon, di ba? Ngayon, kahapon nga, saying that he only made aware of the matter on March 24. Arrival in Davao. Isang araw niya lang nalaman. So, ito pag-uwi ko sa Davao, wala na ako security. Ayan sabi niyo. Sabi ni Bato, Paano niya sinabi ito? Ito pag-uwi ko sa Davao, wala na ako security. Puta. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Alam nyo kasi ang tanga-tanga ni Bato Alam nyo, politika sa Pilipinas madumi. Di ba? Nanggaling si Bato, di ba, sa isang administrasyon nung panahon ni Digong na sila ang pinakamakapangyarihan. Alam ni Bato kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang presidente na nakaupo. Anong ginawa ni Bato? Imbis na makipagkasundo kay PBBM, imbis na kausapin ng presidente, na baka sakali nga naman, di ba, na Mr. President, ilalaglag ko na si Digong. Wag lang ako makukulong. Di ba? Pwede yun Actually, pwede yun. Di ba? Ang ginawa ni Bato, inaway pa yung presidente, tinawag niya pang bullshit. Yan, tapang-tapangan ka ngayon. Dapat kasi po, mga kababayan, yung tapang kasi dapat nilulugar. Di ba? Hindi porket na nag-iingat ka, hindi ibig sabihin nun, naduwag ka. Di ba? So sabi dito, continue natin.
Pinapa-report na lang sila sa unit nila. Hindi ko alam kung kailan sila pinapa-report ha, dahil naka-standby man sila dito, he noted. Diba? Hindi ko kasi, may video dito, panoorin na nga lang natin, binabasa ko pa. May video pala dito. Ito. Panoorin nyo to. Saan na ba? Ito. Sige. Buhay ko dito sa Davao, wala na ang security. Hindi na pinapa-report na sa unit nila. Hindi ko alam kung kailan sila pinareport ha, dahil nag-standby ba lang sila dito. Hindi ko alam kasi nag-iikot ako. But, Ayun, pagdating ko dito, wala na sila. Dahil pinareport na sila. Wala lang, okay lang. Normal naman yan. They can be there and they cannot be there. Gano'n lang yan. Yung mga commander din ng police, nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi ako nila ginigipit. Nag-iiwas lang rin sila, baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko, hindi sila kasama sa paggigipit. Sabi-sabi may nag-uutos. Ay, naka na naman eh. Nambibintang ka na naman eh. Talo ka mapapadali niyan eh. Ayan ka na naman eh. Nambibintang ka na naman ba to eh? O, di ba? So, ngayon mga babae nito. Alam niyo, nakakatawa kasi dito. Ito yung sinabi po ni Bato nung March 13. Naalala niyo, di ba? Nung si Digong po hinuli po ng ICC or ng Interpol, sabi ni Bato, handa umanong magpa-aresto at samahan siya sa detention si Duterte. Sinabi niya yan. Di ba? Naalala niyo yun? Sinabi ni Bato. O di ba? Parang si Sara din pala ito, no? Sinto-sinto din. Iba-iba yung sinasabi. O. Sabi ni Bato mga kababayan, nung hinuli po si Digong, sasamahan niya raw po si Digong sa ICC. O. Pero ano nangyari? O, wala na. So ito no. So ito na ngayon ang statement di ba to, iba na. Ito panoorin niyo, ilulusot niya pa talaga eh. Tingnan niyo to. Oh. sa po namin kayo, sinasabi ninyo, kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ng ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang... Ay, malupit to mga kababayan, no? Tama nga, Toto. Tama nga yan. Ano kaya yung magiging senaryo pag nagharap si Bato at si Torre? Puta, parehas matikas yun. Di ba nakita ko si Bato mga kababayan, matikas yung katawan nun. Alam niyo yung taba niya? Alam niyo yung taba niya, parang muscle eh. Di ba? Si General Torre mga kababayan, akala niyo payatot? Akala niyo payatot si General Torre? Puta, ang ano ng bicep nun mga sir? Ang laki ng bicep nun. Pinakita sa amin yung bicep nun, gumanon sa amin yun, laki ng bicep nun. Di ba? Purong muscle po yung katawan ni General Torre. Puta, kapag nagharap siguro si Bato at si General Torre, tinanan natin kung anong mangyayari, no? Puta, parehas ano yan, parehas malaking katawan yan. Tingnan natin kung paano iiyak si Bato. Meow, 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 meow. Di ba? Ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. Parang matangkad ng konti si General Torre. Parang matangkad lang ng konti. Oo, tingin ko. Saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya makita niyo, very clear daw sa mga diskusyon daw na lumalabas na wala daw pong jurisdiction ng ICC. O, diskusyon ninyo yon. Diskusyon nyo yon. Pero pag diskusyon naman po sa kabila, meron pong jurisdiction ng ICC from 2011 to 2019. O, di ba? And by the way, mga kababayan, no, malinaw naman po yung sinasabi ni Secretary Boying Rimulye na ang ICC po ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Pero sa tao, meron.
Hindi po inuusig ng ICC ang Pilipinas. Ang inuusig niya dito, tao. Si Digong. Di ba? Alam niyo ang tawag kay Bato? On denial. Ayun na lang yun eh. On denial na lang po talaga siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Ayun na lang talaga yun. Sayang lang yung kung magpapa-kustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado, willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yan nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan. Yung ino-offer niya. What are your So, ano yung i-offer ni Chis Escudero? Yung si Angela Hiro kung ano pinapasa sa akin. Akala ko yung papasa ni Angela Hiro, love letter. So yung sinasabi ni Bato, no, na tutulungan daw siya ni Chis Escudero. So anong tulong 'yon? Yung magtatago ka sa loob ng Senado, yung hindi ka lalabas. Kasi ayun lang po talaga magagawa ng Senate President natin. Itago ka sa loob ng Senado kasi meron kang immunity doon sa loob. So ibig sabihin nun, doon ka kakain, doon ka matutulog, doon ka tatae, doon ka magpapalit ng diaper. Di ba? So, ganun ba gusto mo? Hindi ka nga nakakulong sa dahig, nakakulong ka naman sa Senado. Tapos paglabas mo ng gate, pwede kang huliin. Isko, Bato. Hindi kasi ang point dito mga babayan, ang tawag dito karma. Napaka-basic nun. Karma tawag dito. Di ba? Naghari-harian kayo ng panahon ni Digong. Di ba? Buti pa nga tayo, di ba? Tayo mga normal na tao. Tayo mga normal na tao, Ako di ko kaya pumatay ng aso. Sa totoo lang. Kunwari aso, papatayin ko yung aso. Hindi ko kaya pumatay ng aso. O, kayo ba? Kayo ba? Kaya niyo ba pumatay ng aso? Di ba? Itong mga company Digong, kung makapatay ng tao, akala mo pumapatay ng aso eh. Di ba? Ganyan po sila kasama noong panahon ni Digong. Oh. Di ba? Kung makapatay sila ng tao, akala mo pumapatay lang ng aso. So karma mo yan, kulang pa nga yan eh. Kulang pa yan. Kung ano man yung takot na nararamdaman mo ngayon, kulang pa yan. Dapat sa'yo mabulok doon. Oh, tandaan nyo ito alam nyo yung pinaka-bullshit dito? Yung pinaka-bullshit dito? Di ba? Senador si Bato. Di ba? Natapos niya po yung term niya ng 6 na taon. Yung unang term niya, 6 na taon. Wala man lang siyang ginawa na investigasyon sa Senado para imbestigahan po yung mga polis, yung sinasabi nga pong 30,000 po na namatay. Di ba? Para to clear his name. Wala siyang ginawang ganun. And actually, meron siyang karapatan na gawin yun. Kasi nga po, senador po siya. Di ba? Actually, kung ginawa ni Bato yun, na kunwari, nag-conduct siya ng Senate hearing, na gusto ko malaman yung katotohanan sa 30,000 na namatay. Sino yung mga pulis na nasangkot sa patayan na hindi ko pa nag-utos. Malaki po yung chance na mailusot ni Bato yung ICC. Kasi pwede siyang pwede sabihin ng ICC, gumawa ka ng paraan para malaman yung hustisya. Pwede yun eh. Di ba? Ginamit mo ang pagiging senador mo para malaman ng katotohanan. Pwede pong ilusot ni Bato yun. Di ba? Ganun po yung ICC mga kababayan, tandaan nyo yung manok kaya ko, yung manok masarap kainin eh. Ganun po yung ICC. Merong isang kalimutan ko na kung anong pangalan nun sa ICC eh. Na isang inakusahan din ng crimes against humanity po. Ang ginawa niya, sumuko sa ICC. Sumuko siya. Di ba merong summon, sumuko siya doon. So nakulong siya doon sa ICC. Pero dahil nga po sa sumuko siya, binigyan po siya ng interim. And then eventually, napawalang sala. Then nakalimutan ko na pero research ko ulit. So ganun po.
Yung ICC po, makatarungan din naman po yan. Kung nakita po ng ICC na itong si Bato, ay malamang nautusan lang to ni Digong na gawin yung war on drugs. Kasi nung naging senador siya, di ba nagkandak siya ng hearing para po dun sa Tokhang. Eh, ang ginawa ni Bato nung nagkandak ng hearing sa Tokhang, pinaglaban niya yung Tokhang na tama. Baliktad. Pinagtanggol niya na yung Tokhang maganda. O, so dagdag po yun sa ebidensya ni Bato na talagang, di ba, talagang pinoprotektahan niya po yung ginawa niya. Eh wala, bobo po eh. Bobo po talaga eh. O di ba? Dapat kasi ginawa ni Bato kung ayaw niya palang makulong, dapat ginamit niya yung pagiging senador niya para malaman ang katotohanan dun po sa 30,000 na namatay. Wala, engot eh. Akala nila kasi, di ba, akala kasi nila habang buhay sila makapangyarihan eh. Other option, Senator, bukod po dito sa sinasabi nyo, first option, yung po pwede nyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Oo. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila manghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. No, walang legal Senator, basis. last time, Walang legal basis. Bobo talaga. So, hello po, Mama May TV. Maraming salamat, Mama May TV, no, sa pagbisita, no. Walang legal basis. Di ba? Anong bobo? Ako ba? So, tama. Katanong mangyari, liable si Bato. Di ba? Well, mga kababayan, no? So, kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa inaakto po ni Bato. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na itong pagtanggal po ng security ni Bato ay isa na po itong hudyat na malapit na po siyang hulihin. Tandaan natin mga kababayan, ha, yung PNP po nagsalita noong nakaraang linggo. Sabi ng PNP, kapag lumabas po yung arrest warrant, sila po ay magkukumply. Naalala niyo yun, di ba? Sabi ng PNP yun. O, kapag lumabas ang arrest warrant, sila po ay magkukumply. Eh, ang problema din ni Bato, tinanggalan po siya ng security ngayon. Sa Davao pa mismo. O, di ba? So, walang nagawa si Baste. So, kayo po mga babae, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagtanggal nga po ng security po ni Bato. So, kayo ba naniniwala ba kayo na ito po ay hudyat na malapit na po siyang hulihin? Di ba? So, paki-comment na po sa baba. Pinapasok ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat.